Isang mapagpalang umaga sa ating mga kapatid sa kawan ng Panginoon. Muli tayo ay darako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito sa ating pag-aaralan na tinango natin sa mga aklat ng unang Tesalonika, Kabanata 2, talatang 13, na ating pinamagatan ng ang makapangyarihang pagkilos ng salita ng Diyos sa ating buhay. Tunay nga na ang salita ng Diyos ay isang kapangyarihan, sapagkat kung hindi ito gagalaw at kikilos sa ating buhay, ito'y walang kabuluhan. Subalit alam natin na ito'y kapangyarihan ng salita ng Diyos, na once na ito'y narinig, ito'y pumasok, tinanggap, imposibleng walang kapangyarihang lalabas dito. Sabi niya dito sa talatang 13 ay ganito: kaya nga palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap mula sa tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa iyo. Sa oras na to na muli ang iyong pagpapala ay aming tatanggapin, ang iyong salita ay aming pag-uusapan, aming panalangin muli sa kapangyarihan ng Banal Espiritu, ang iyong pangunguna mula sa iyong lingkod hanggang sa lahat ng tagapakinig. Ipuin mo kami, Panginoon, paranas mo sa amin ang kapangyarihan ng Banal Espiritu sa pag-unawa, sa pag-alam ng lahat ng ito at sa pakinabang ng lahat ng ito. Gamitin mo to para sa aming pagbabago, para sa aming katagumpayan, para sa aming kalakasan, at para sa iyong kalwalatian. Salamat, Panginoon. Inaangkin namin ang iyong paggalaw ng malaya sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ang Macedonian Church ay isa sa mga iglesia na mayroong magandang reputasyon doon sa 1st century AD. Dito, makita natin ang Corinthian Church ay isa sa mga itinayo ni Apostol Pablo na siyang nagkaroon ng masugid na pananampalataya, matibay na paniniwala sa salita ng Diyos. At higit sa lahat, ang salita ng Diyos ay naging buhay nila. No? Makita natin na ito'y nandun sa city ng Macedonia na sa panahon natin ngayon ay siyang tinatawag nating bansang Greece, no? Kaya mga tao dito ay halong Hudyo at halong mga Grego. Nung mangaral sila Pablo at Silas mula sa Philippi, nung sila'y nakulong doon at sila'y nakalaya doon sa kanilang second missionary journey, nakarating sila doon sa Macedonia sa may Acts 17 at nangaral sila doon. Subalit maraming mga hindi makatanggap nung aral nila. Ayaw nilang tanggapin yung katuruan, yung ebanghelyo na pinapangaral ni Apostol Pablo. Kaya kumuha siya ng mga tao na maghihimagsik laban sa kanila dahil ang katuruan ng Diyos-Diyosan ay kanilang kinalaban na siyang naging hanap buhay ng mga tao ron. Kaya inipon nila yung mga tao at sila'y nanggulo sa bayan. At dahil doon, sila ay umalis, palayas dun sa lugar na yon para wag mapahamak. Pero dinakip nila si Jason na siyang kasama nila. Pero makita natin dun sa kwento na merong ilang mga Hudyo ang humabol sa kanya at mga ilang Grego, God-fearing Greek na humanap sa kanya at nakinig sa mga aral niya at maging yung mga prominent woman ay kasama sa mga nanampalataya sa Panginoon Jesus. At dahil doon sa mga taong yun, nagpasimula ang iglesia sa Thessalonica. At dito, makita natin dito kung paano nagsimula at kung paano lumago at kung paano naging maimpluwensya ang iglesyang ito dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos na kanilang napakinggan, tinanggap, at isinabuhay. At yun yung napakaganda doon, no? Na ang kapangyarihan ng Diyos, sabi niya nga doon sa verse 5, na yung sa verse 5 ng chapter 1, ito'y binanggit niya na ang magandang balita
Malit ang lubos naming pinaniwalaan na ipinahayag namin sa inyo, ito yung sinabi ni Apostol Pablo, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kaming namuhay sa inyong piling, ito ang ginawa namin alang-alang sa inyo. Kaya yung ipinapangaral ng tagapangaral na si Pablo sa lugar ng Thessalonica ay naging makapangyarihan dahil hindi lang ito sa pamamagitan ng salita, kundi sa naramdaman nila yung galaw ng Espiritu Santo dun sa pangaral at dun sa pagpapahayag ng katuruan na bago sa kanilang pandinig. At hindi lang yun, nakita rin nila yung sa pamumuhay ni Apostol Pablo at ni Silas, yung lahat ng kanilang ipinapangaral. At sa ganon, nung kanilang itinanggap, ito rin ang nangyari sa kanila. Ito'y nagawa rin sa buhay nila at tinanggap din nila. Kaya napaka makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang Biblia na bigay ng Diyos ay isang kapangyarihan mula sa Diyos at ito'y naging makapangyarihan patungo sa atin. Kita naman natin ang salita ng Diyos ay isang revelasyon. Ito'y nangusap ang Diyos at ito'y isinalin sa Biblia na siyang tinatawag nating inspiration, no? At yung salita ng Diyos na binabasa natin sa Biblia at pinapangaral natin sa Biblia ay nagginamit ng Banal Espiritu kaya't ito'y pumapasok sa puso ng tao. Ito naman tinatawag natin na illumination na siyang ginagamit ng Diyos upang ang tao ay mabago. At yun yung ating makikita ng salita ng Diyos ay kapangyarihan ng Diyos na siyang ginagamit. Pero sa panahon natin ngayon, makita natin maraming mga gumagamit ng salita ng Diyos na mali ang gamit, no? Mali ang motibo, mali ang ano. Makita natin dito yung misinterpretation, yung mga tamang layunin ng author, yung tamang kadailanan kung ba't yun naisulat ay nagkakaroon ng misinterpretation kasi pinapaliwanag sa sariling kakayanan. At yan yung sinambit ni Pablo, ni Pedro, na hindi mo pwedeng ipangaral sa iyong sariling kakayanan ang salita ng Diyos. Dapat kung sino nagsulat nito, na siyang banal na espiritu, dapat gumalaw ang salita ng Diyos ayon sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Kadalasan nakakalungkot, ginagamit natin ang Biblia para patunayan na tayo'y tama. Kasi makita rin natin maging si Satanas. Ginamit niya ang salita ng Diyos para patunayang tama siya sa harapan ni Jesus na siyang nagkatawang tao noon. Pero dahil si Jesus din ay gumamit ng salita ng Diyos para patunayan na mali yung paggamit ni Satanas, yung misinterpretation. Napakaraming reliyon ang gumagamit ng ganitong paraan. Hindi lang sa panahon natin ngayon, maging sa panahon pa nung unang mga iglesia. At makita rin natin dito yung wrong application. Alam yung salita ng Diyos pero mali ang aplikasyon. Mali ang pamamaraan. Nung si Jesus ay bumaba sa lupa, karamihan na sinabihan niya ng maling pamaraan ng pagpapatupad nito ay yung mga pariseo, yung mga eskriba, yung mga saduseo, na siyang alam nila ang salita ng Diyos pero mali yung pamaraan ng kanilang pagpapatupad nito. Mali yung kanilang ginagawa dun sa kanilang sinasalita. Kaya sabi ni Jesus na pakinggan ninyo ang sinasabi ng pariseo at ng mga eskriba, ngunit huwag ninyong tilaran ang kanilang ginagawa. Ito na yung sinasabi natin na maling pagsasabuhay, maling aplikasyon. At yung panguli, yung wrong motives. Yung ginagamit ang salita ng Diyos para sa maling motibo. No? Pinapangaral yung isang bagay na sinabi ng salita ng Diyos pero mali pala ang motibo. Ginagamit ang salita ng Diyos para makinabang, para dun sa kanyang personal na kagustuhan. Ginagamit ang salita ng Diyos para mabigyan ng kalwalatian yung tao, mapapurihan yung tao, madakila yung tao, makita yung galing ng tao na siyang madalas nating makikita ngayon. Kaya sa oras na to, nawa tayo'y magkaisa na maintindihan natin
na tayo ngayon ay merong libreng Biblia. Malaya ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Malaya ang paggamit ng salita ng Diyos. Wala tayo sa panahon noon na kailangan mong magtago kung gusto mong mag-aral ng salita ng Diyos. Kailangan mong ianda na ialay ang iyong buhay sa oras na nangangaral ka ng salita ng Diyos. Kaya sa oras natin, sa oras na to, na tayo nasa mundo na may kalayaan, eh dapat lamang na tayo mismo ay makinabang sa mga salita ng Diyos na ating binabasa at pinapangaral. At madalas, marami sa atin, yung salita ng Diyos nandun na sa ating puso. Alam na natin yung mga talata nito, alam na natin yung mga bagay dito, at kabisado na natin madalas ang mga ito. Higit sa lahat, makita natin ang salita ng Diyos nagkalat na kung saan. Ginagamit ito sa Facebook, ginagamit ito sa iba't ibang konsepto. Iba-ibang pamaraan, no? May mga makita natin na naka-display ito sa jeep, naka-display ito sa LRT or sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, malayang-malaya ang salita ng Diyos. Kaya lang, ano ba yung kapangyarihan nito na siyang gumagalaw? Paano itong nagtatrabaho? Paano itong gumagalaw? At ito yung makikita natin sa pag-aaral natin sa aklat ng Thessalonica, na ipinakita dito na yung unang bagay, yung receive the word of God, yung tinanggap nila yung salita ng Diyos. Nung ito'y pinangaral nila Pablo, malinaw na sinabi ito'y kanilang tinanggap, no? Yung word na ginamit ng English doon ay receive, no? Na ibig sabihin, heard it, narinig. Ito'y salita ng Diyos na ipinahayag at naabot yung tao na nakarinig. May magandang talata na ating makikita dun sa Romans chapter 10, verses 13 to 18. Paano bang dumarating ang salita ng Diyos sa bawat isa? Ang sabi niya dito, dahil sinabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Paano naman silang tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang nangangaral sa kanila? At paano makapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan? Ang pagdating ng mga may dalang ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ng tumatanggap sa magandang balita, gaya ng sinulat ni Isaias, Panginoon, sino ang maniniwala sa aming mensahe? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig. At ang pagkikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Jesus. Subalit ang tanong ko'y ganito, hindi kaya sila nakapakinig? Oo, sila'y nakapakinig sapagkat nasulat, abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig, balita ay umabot hanggang sa dulo ng daigdig. Ito'y pangangaral ni Apostol Pablo na ibig niya sabihin na yung salita ng Diyos ay gumagalaw, kumikilos upang maabot ang bawat mananampalataya, ang bawat nakakilala dahil sa kapangyarihan at pagpili ng Panginoon sa mga isinugo niya na tagapangaral. At makita natin dito na ang Diyos ang siyang gumalaw. Kaya dito yung word na receive, ibig sabihin receive the word of God, hindi ikaw yung nagbigay ng effort. Hindi ikaw yung nagpursige na hanapin ang Diyos, kundi ang Diyos ang nagpursige na hanapin tayo. Kaya ito'y dumako sa atin at pagdating sa atin, ang Banal Espiritu rin ang kumilos upang ito'y ating maunawaan, maintindihan. At ang Banal Espiritu rin ang kumilos upang ito'y ating tanggapin at ito'y ating papasukin. Ang Greek word ng receive ay paralambino, na ang ibig sabihin to receive near. At ang malalim na pagkahulugan dito yung intimate act of relationship. Pumapayag ka na papasukin yung paanyaya, papasukin yung imbitasyon
patungkol dun sa iyong narinig. At yun yung ibig niya sabihin receive. At yun yung unang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Yun yung unang ginagawa ng salita ng Diyos. Na kapag ito'y nakapasok, ito'y na narinig mo, hindi ito basta isang salita na katulad ng salita ng tao. Hindi ito isang bagay na parang katulad lang ng mga kwentong barbero o mga bagay na ating naririnig. Ito'y kakaiba sa mga libro, kakaiba sa mga kultura, kakaiba sa mga tradisyon. Ito'y kapangyarihan ng Diyos. Ito'y pagmamahal, ito'y biyaya ng Diyos na siyang mabuting balita na ating tinanggap para sa pagbabago, para sa katagumpayan. Kaya nga, sabi niya doon kanina na ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ito'y yung kapangyarihan. Yung kanyang salita ay mas makapangyarihan kesa sa lahat ng uring libro na alam natin. Ang kanyang salita ay makapangyarihan kesa sa lahat ng uri ng tradisyon na naisagawa ng tao. Ang kanyang kapangyarihan ng kanyang salita ay hindi maikukumpara sa anumang kultura meron ng mundo. Higit sa lahat, kanyang salita ay hindi pwedeng lampasan ng anumang opinyon ng pinakamatalinong tao. Ang salita ng Diyos ay kapangyarihan para sa pagbabago, kapangyarihan para sa ikakabuti ng isang taong nanampalataya sa Kanya. At ito'y naranasan ng Macedonian Church. Pagkatapos dumating yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay nila, itinakwil nila ang Diyos-Diyosan. Sila'y nabubuhay sa pagsamba sa isang maling Diyos. Pero nung maintindi nila yung pangangaral ni Apostol Pablo, naging tanyag yung kanilang pananampalataya at nalaman sa iba't ibang lugar na sila yung bayan ng marinig ang katotohanan ng Ebanghelyo, itinakwil nila ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sila'y nabuhay na ayon sa sinasabi ng kasulatan. Kumbaga parang aktibo sila na nangangaral ng salita ng Diyos. Katunayan, doon sa history, umabot pa sila sa Berea eh. Nung itinapon sila Pablo at Tinaboy, sila'y pumunta pa sa Berea. Umabol sila doon upang makinig, makisama sa pakikinig. Kasi ganun sila kasabik, ganun nila nakita kahalaga yung salita ng Diyos. Kaya sa bagay na ito mga kapatid, ang salita ng Diyos ay isang prinsipyo, isang principle. Lagi kong binabanggit to na parang principle of gravity. Nang ibig sabihin, hindi siya preference na minsan pwede, minsan hindi pwede, depende sa mood mo, kung kailan mo siya gagawin. Minsan depende sa sitwasyon, pwede mo siyang gawin ba kapag ganitong sitwasyon o pwedeng wag gawin pag ganito naman yung sitwasyon. Hindi ganoon ang salita ng Diyos. Pag sinabi niyang puti, puti. Pag sinabi niyang itim, itim. Hindi pwedeng yung puti, minsan pwedeng maging itim. At yun yung mga nakita nating mga naging pagkakamali sa pagkilala sa salita ng Diyos. At yun ang ginawa ng mga Pariseo. Nangangaral sila ng salita ng Diyos, ipinapangaral nila salita ng Diyos, pero minsan yung salita ng Diyos na kanilang masugid na sinusunod, ay sila rin naman ang taga-suway nito sa ibang pagkakataon. At dito, makikita natin doon, halimbawa, masugid sila sa pagsunod sa mga kautusan, sa mga rituals. Pero pagdating nung si Jesus ipapako sa krus, makita rin natin na sila rin yung sumuway sa mga rituals. Pumasok sila sa templo nung una, ayaw nila pumasok sa templo ni Pilato kasi baka hindi sila makapag gawa ng Passover, nung seremonya ng Passover. Pero kalaunan, nung maalala nila na nangako si Jesus na siya muling mabubuhay, pumasok sila dun sa templo at sinabi nila, pabantayan nyo yung templo, ay yung libingan ni Jesus kasi pagdating, sabi ng taong to, pagdating ikatlong araw, siya ibabangon na maguli. At yun, makita natin yung contradiction dun sa kanilang paniniwala. Sila mismo nagsasabing huwag magpapatay, pero sila mismo ang nagplano paano ipapatay si Jesus. Sila nagngangaral ng salita ng Diyos na huwag maging hidwang saksi, pero sila mismo ang nagganap ng mga bulaang saksi para ipahamak si Jesus.
para parusahan si Jesus. Ganon din ang ginawa nila kay Pablo sa mga lingkod ng Diyos na iba. Kay Esteban, bakit siya naipapatay? Humanap sila ng mga hidwang saksi. Mga kapatid, hindi ganyan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay yung word na hearing from ears. Ibig sabihin, narinig mo mula sa iyong pandinig at pumasok sa buhay mo. Ito'y naging makapangyarihan na siyang gumalaw sa buhay ng bawat isa. Ito'y nagdala ng kaligtasan. Ito'y nagdala ng kaligtasan sa kabila na tayo'y mga makasalanan. Sa kabila na tayo'y maraming nagawang masama. Sa kabila na hindi tayo perpekto. Ang salita ng Diyos nagdala ng kalayaan mula sa pagkakaalipin sa iba't ibang bagay. Kapag kaalipin sa Diyos-Diyosan na ginawa ng mga Macedonian Church, pagkaalipin sa maling paniniwala, pagkaalipin sa pagiging makasarili, pagkaalipin sa iba't ibang paraan, ito rin ang nagdadala ng kalayaan, nagdadala ng kasiyahan, nagdadala ng kasapatan. At yun yung ginagawa ng salita ng Diyos. Kaya makita natin ang Macedonian Church, hindi sila mayamang church. Pero napakasaya ng church na to dahil sa Panginoon. Marami tayong makikita doon kahit na sila'y pinipigati, kahit na sila'y nandun sa panahon na pine-persecute sila, may suffering sa panahon nila, pero nananatili silang matatag dahil sa salita ng Diyos na siyang pumasok sa puso nila. Kapatid, nung narinig natin yung salita ng Diyos, pumasok ang Panginoon sa buhay natin at yun yung tinatawag natin laging pinapangaral na nakipagtipanan ng Panginoon. Nung marinig natin yung salita ng Diyos, yung tinig ng Panginoon, yung tipanang inanyaya ng Panginoon, siya yung pumasok at lumapit sa atin, tayo lang yung tumugon. Tayo lang yung nag-receive. Kaya nga yung word na receive, no? Siya ang nag-accept sa atin, tayo ang nag-receive nung kanyang paanyaya. At dahil doon, hindi pwedeng pagdating sa tipanan, hindi pwedeng isa lang gumagawa. Kaya nga, yung salita ng Diyos na pumasok sa iyo, ang siyang nagbigay ng kakayahan para magawa mong sumunod sa tipanan. Kasi may kapangyarihan tong palayain tayo mula sa pagkaalipin ng kasalanan na siyang dahilan kaya hindi tayo nakatupad sa tipanan na gusto ng Diyos. Hindi tayo makaabot dun sa standard ng Diyos. Pero dahil sa Panginoon, nangyari ang kapangyarihan ng pagbabago, kapangyarihan ng kalayaan, kapangyarihan ng ginawa ng Diyos para sa buhay natin. At ito yung aplikasyon ng bagay na to. Anong bagay yung hindi pa naabot ng salita ng Diyos sa buhay natin? Kailangang maabot ito ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi hindi babaguhin ng Diyos ang isang bahagi lang ng buhay natin. Babaguhin niya ang kabuuan ng buhay natin. Hindi ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, hindi lang pang partial. Ito ay pang kabuuan ng ating pananampalataya. Pangalawang bagay, pagkikita natin dito ay yung accepted the Word of God. Kanina, received the Word of God na siyang ginamit para lambino. Yung accepted the Word of God, ang ginamit naman dito ay yung dekomai. Na ang ibig sabihin is welcome it, take it. Ito na yung parang ikaw na yung nagdesisyon. Ito na yung kumbaga parang sa salvation, yung kanina is justification. Ang Diyos ang umabot sa iyo para maligtas. Tinanggap mo siya. Ito naman yung parang kasama mo, ikaw na yung nagdesisyon at isinabuhay yung bagay na tinanggap mo. Kumbaga parang tinanggap mo ito, ginawa mong bahagi ng buhay mo ito. At ito yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ito yung ginawa ng Diyos. Kaya makita rin natin sa experience ni Apostol Pablo, hindi lahat ng tao ay tumatanggap sa salita ng Diyos. Ang gagaya ng mga binanggit ko sa inyo kanina, mga Pariseo, ang mga Saduceo, alam nila ang salita ng Diyos. Pero hindi nila inaccept ito. Hindi naging bahagi ng buhay nila ito. Hanggang sa isip lang nila, hanggang sa kanilang kaisipan lang kung ano yung salita ng Diyos. Pero sa kanilang buhay, hindi nila naisabuhay ito.
Katunayan, nung ipinapangaral ni Pablo sa isang eksena sa may mga gawa, kabanata 26, talatang 24, itinuring siyang parang baliw nung ipinapangaral niya salita ng Diyos. Sabi niya dun, habang nagsasalita pa si Pablo, malakas na sinabi ni Pesto, nababaliw ka na, Pablo, sa kaaral mo'y nasiraan na ng iyong ulo. Ito'y nung gusto niyang makakilala yung mga nakikinig sa kanyang paglilitis, binabahagi niya yung pananampalataya sa Panginoong Yesus. Hanggang sa nung nandun na siya sa pagkakataong iyon, biglang tinabi sa kanya, baliw ka na, Pablo. Maging ating Panginoong Yesus, natawag na parang baliw. Kasi nung nangangaral na siya ng salita ng Diyos, hindi siya tinatanggap ng mga dalubasang mga mangaral ng panahon niya. Kaya maging yung mga kapatid ni Jesus sa Marcos, makita natin sa may binanggit siya dito sa may talatang 21 nang mabalitaan niya ng kanyang mga kasambahay. Yung pangangaral niya, sila'y pumaraon upang sawayin siya dahil sinasabi ng mga tao na siya'y nasisiraan ng bait. Maging Panginoong Hesus tinawag na nasisira ng bait nung ito'y nangangaral patungkol na siya ang Kristo, patungkol sa kaligtasan na gawa ng Diyos. At dito ay makita rin natin na tinawag din si Pablo na mayroong maling motibo, maling pagpapasikat, gusto lang makinabang. Kaya lahat ng ito, lalo na sa Corinthians, lahat ng ito ay kanyang kinuligsa. Nasabi niya, ang salita ng Diyos ay aking pinapangaral, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa Panginoon. Hindi ito ginagamit kong business. Hindi ako naging pabigat sa inyo. Binanggit niya rin ito sa Macedonian Church. At maging yung Macedonian Church, nung matanggap nila yung salita ng Diyos, makita natin, ito naman yung kabaliktaran ng mga una nating binanggit. Nung matanggap nila yung salita ng Diyos, minahal nila si Pablo na siyang nagbigay ng pangangaral na to. Binago ng Diyos yung buhay nila. At sila mismo ay naging katulad ni Pablo. Yung si Pablo nangaral sa kanila, ay ginaya nila. Kung ano si Pablo, yun din sila. At sila rin naman yung nangaral para sa iba. Si Noah ay napagkamalan ding baliw nung ayaw tanggapin yung kanyang pangangaral patungkol sa narinig niyang salita ng Diyos. Pero sa mga taong mananampalataya, sa taong maliligtas, ito'y kapangyarihan ng pagbabago ng buhay. Ito'y kapangyarihan ng kaligtasan. Kaya dito makita natin sa Old Testament, ang daming pangangaral ng salita ng Diyos, ang daming sinabi ng salita ng Diyos na parang illogical. Pero nung gawin ito ng tao, nung kumilos yung mga taong nakarinig, ito'y nangyari. Ito'y nakinabang sila ng kaligtasan. Nakinabang sila ng kapangyarihan. Makita natin dito si David, makita natin dito si Gideon, makita natin si Daniel, makita natin ng inutusan ng Diyos, yung si Abraham, makita natin nung siya'y sumunod, siya'y nakinabang dahil ang salita ng Diyos ay kapangyarihan. Ito'y kakayahan mula sa ating Panginoon. At dito, makita rin natin, kung kanina is hearing from ears, ito naman hearing from the heart. Na yung puso na natin ang tumanggap. At dahil nasa puso natin, tayo na ang parang inangkin na natin to. Kaya nga, kanina yung ibig sabihin nun sa Greek word ay parang pagpasok sa isang kasunduan, pagpasok sa isang relasyon. Nung marinig mo ito, tinanggap mo to at inangkin mo to. Kaya ikaw na ngayon, yung nagmamayari, ikaw na ngayon, yung ownership ng salita ng Diyos na unay narinig mo, inangkin mo to at naging bahagi ng iyong pangangaral. Naging bahagi ng iyong buhay. Sa Psalm 119, verse 14, sabi niya, nagagalak na susundin ko ang iyong kautusan.
higit pa sa kagalakang dulot nitong kayamanan. Ganon din yung sinabi niya sa verse 72. Sabi niya, higit pa sa ginto't pilak, nitong buong sanlibutan, ang mabuting idinudulot ng bigay mong kautusan. Dito si David, nakita niya yung salita ng Diyos na nasa puso niya ay parang kayamanan. Parang isang treasured possessions na parang hindi niya ipagpapalit kanino man. Ito'y galing sa Diyos. Ito'y kapangyarihan niya. Ito'y kasiya niya. Kaya, mga kapatid, ito na yung tinatawag nating principle of life. Kung yung Macedonian Church, nung naisip nila na nalaman nila na may nangangailangan at kailangan ng tulong nila, hindi na nagdalawang isip si Pablo. Katunayan, halos ayaw nga tanggapin ni Pablo yung tulong nila. Kasi alam nila na mahirap sila, pero sabi nagpumilit sila na tanggapin ni Pablo yung kanyang tulong. Kasi alam nila kung ano yung katotohanan. Alam nila yung salita ng Diyos. Sila mismo ang umaangkin ng salita ng Diyos. Sila mismo yung nakita sa buhay nila. Ang ganda dun sa chapter 1, yung kanilang ng First Thessalonian, mamaya basahin ko yung First Thessalonian. So may chapter 1, merong pinakita doon na verse 3 yata o verse 5 na ipinakita doon kung paano silang namuhay dahil doon sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap na sila'y nabuhay yung work bunga ng pananampalataya. Sabi niya dun sa may verse 3, binabanggit namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawaing bunga ng inyong pananampalataya. Tingnan nyo gawaing bunga ng inyong pananampalataya. Yung kanilang galaw, yung kanilang kilusan ay hindi na sa kanilang sarili, kundi sa kanilang pananampalataya. Ito na yung salita ng Diyos na tinanggap nila. Kaya yung kanilang dating galaw at pinalitan nila at ang bunga ng kanilang gawa ay dahil sa pananampalataya nila. Pangalawa, ang inyong pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig. Yung kanilang yung tinatawag na labor, yung kanilang pagpapagal, pagpupursige, ay dahil sa pag-ibig na itinanim ng Panginoon sa puso nila. At ang inyong pagtiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Na yung kabuuan ng kanilang buhay ay naging makapangyarihan, ay naging epektibo dahil sa Panginoon. Dahil doon sa salita na kanilang inaccept, no? Tinanggap para sa Panginoon. Ngayon, anumang salita ng Diyos na ating narinig, lahat ng yan ay niloob ng Diyos na ating marinig at mapakinggan. Pero hindi lahat ng salita ng Diyos ay nagiging makapangyarihan sa buhay ng tao maliban na i-accept niya ito na parang sa kanya. Matutulad tayo kay Daniel dahil alam niya na dapat siyang manalangin kahit nakataya yung buhay niya, kailangan niyang manalangin. Matutulad tayo kay Misak, Sadrak, Abednego dahil in-accept niya na iisa ang Diyos na dapat sambahin. Kahit anong mangyari, kahit nakataya ang buhay nila, hindi sila sasamba sa Diyos ang ginawa ng hari. Kahit nakataya ang buhay nila. At ito yung palatandaan na ang salita ng Diyos ay tinanggap mo na. Anumang kalagayan ng buhay mo, mananatili kang naninindigan na ikay sa Panginoon. Anumang sitwasyon meron ka, hindi mababago ng sitwasyon kung sino ka. Sapagkat yung binago ng salita ng Diyos sa buhay mo ay tinanggap mo at yun ang dahilan kung bakit ngayon ay ganyan tayo. Tayo ay nakilala, nahubog dahil sa salita ng Diyos na tinanggap natin sa ating puso. At yun ay mararamdaman ng tao. Yun ay makikita ng tao. Yun ay ipaparamdam ng tao. Sabi niya sa verse 7 hanggang 8, sabi niya dito, kaya't naging huwaran kayo ng 1 Thessalonian
verse 1, chapter 1, verse 7 to 8, sabi niya, kaya naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang katuruan tungkol sa Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamagitan ninyo, ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako, kaya't hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Tingnan nyo, naging living word of God sila, walking word of God. Dati yung salita ng Diyos isinulat sa papel, pagkatapos isinulat sa puso ng tao, tapos nakita sa galaw ng tao. At yun na yung inaccept mo yung salita ng Diyos, mararamdaman ng tao sa iyo ang bagay na to. At nawa, maging modelo tayo, kagaya ng Macedonian Church. Hindi lang naririnig sa atin yung salita ng Diyos, kundi nararamdaman ng lahat ng taong nakapaligid sa atin yung salita ng Diyos na pinapangaral natin. No? At panguli, dito tayo magtatapos, yung applied the Word of God. Yung binanggit niya dun sa ating pinag-aaralan sa verse 13, sabi niya dun sa dulo, at ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. Isinasabuhay na nila, gumagalaw na sila para sa salita ng Diyos. Sabi niya dun sa may verse 5, nung chapter 1, sabi niya, ang magandang balita ay lubos naming pinaniwalaan at ipinayag namin sa inyo, hindi lamang sa mga salita, kundi sa magitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling at ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. At dito, makita natin yung kapangyarihan ng pagbabago sa buhay ng tao. At dahil nabago tayo, ito na yung kanina makita natin, tinanggap mo. Mula sa Diyos, dinala sa iyo, tinanggap mo. Pangalawa, nakita natin, in-accept mo. Ibig sabihin yung salita ng Diyos na tinanggap mo, naging buhay mo, naging karakter mo, naging nature mo, naging ikaw mismo, yung salita ng Diyos na yon. At yung pangatlo, isinasagawa mo, pinapractice mo. Kumbaga parang ipine-perform na natin. Nagkikita na ng tao sa atin. Kaya ito yung kapangyarihan ng pagbabago na gawa ng salita ng Diyos. Halimbawa dito, si Pablo, yung pagbaliktad ng mundo na kanyang ginagaluan. Mula sa taga-usig ng mga Kristiyano, biglang nakilala niya at narinig niya yung tinig ng Panginoon, ay biglang bumaliktad ang mundo niya. Siya na taga-usig ay naging tagapagtaguyod ng pangangaral ng salita ng Diyos. Si Sakio, mula sa pagiging ganid sa pera, mula sa pagiging taksil sa bayan, mula sa pagiging sakim sa kapangyarihan ng kayamanan, ay naging mapagbigay, naging isinuko ang lahat ng kanyang ari-arian para lang sa Panginoong Yesus. Babaguhin ng Diyos ang buhay ng tao na pinananahanan ng salita ng Diyos. At yun yung maganda dun. Sabi niya sa unang 1, doon sa pinag-aaralan natin doon sa Bible study na tinuturo ni Brother Nathaniel, makita natin i-define doon kung ano yung tunay na mananampalataya at ano yung pretenders na mananampalataya. May mga tao doon na isinasabuhay nila yung salita ng Diyos at nakikita sa buhay nila. Samantalang yung mga pretenders na siyang Gnostic, sa kanila okay lang ang magkasala basta't alam mo ang salita ng Diyos. Basta't may revelation na galing sa Diyos. At yun yung maling-mali sa pananaw ng kakristyanuhan. Yung tunay na pagbabago, kambal ng kaligtasan. Kapag wala kang nakitang tunay na pagbabago, hindi ito tunay na kaligtasan. Hindi natin sinasabing magiging perfect. Pero ang tunay na pagbabago, ang tunay na pananampalataya ay nagdala ng pagbabago at patuloy na nagdadala ng mga pagbabago. At yun ang definition ng tunay na ligtas. Kasi yung salita ng Diyos ay isa sa buhay ng Banal na Espiritu para sa atin.
Gagamitin yun para tayo gumalaw, gagamitin yun para tayo kumilos, para tayo maging liwanag, para tayo maging modelo. Kaya yung pagiging kakaiba natin sa mundo, yung pagiging uh, salt and light, yung pagiging unique person natin sa mundo na hindi tayo katulad ng karamihan, yun ay dala ng salita ng Diyos na nagpabago sa buhay natin. Katunayan, ang mundo nating ginagalawan, yung mga gusto nila, yun yung kinamumuhian ng mga taong nasa salita ng Diyos. At yung mga bagay na gusto natin, yun naman yung kanilang kinamumuhian. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos nagdadala ng pagiging matuwid at kinakalimutan yung kapakanan ng sarili, ang focus ay yung kapakanan ng kapwa. Na siyang baliktad na baliktad sa mundo. Ang application ng mundo sa bagay na to ay dapat mauna lagi sila. Dapat ang dahilan ng kanilang galaw ay para sa kanila. Na siyang baliktad sa Kakristyanuhan. Sa mundo, no retreat, no surrender. Sa mga Kristyano, surrender first bago ka magtagumpay. Kailangan mo isuko yung buhay mo sa Panginoon. Kailangan kalimutan mo yung sarili mo. Kailangan ng Panginoon ang siyang makita sa iyo. Kaya, pag isa kang Kristyano, babaguhin ng Diyos yung buhay mo. Kasi gagalaw ka, nakatayo sa pundasyon ng salita ng Diyos. Mag-iiba ang buhay natin. Mag-iiba yung pananaw mo. Mag-iiba yung kalagayan mo sa buhay. Ngayon, ang tanong, yung mundo ba mag-iiba para sa iyo? Ang sagot, hindi. Andyan pa rin yung kahirapan, andyan pa rin yung kasamaan, andyan pa rin yung kabuhayan, andyan pa rin yung kasiyahan. Pero hindi ka na parehas nung dati. Pag kumpara natin yung mundo, saka doon sa mga taong nasa Panginoon, pag kahirapan, nagagalit at punong-puno ng reklamo yung taong wala sa Diyos. Pero ang taong nasa Diyos, yung kahirapan ay nagiging paraan para makita niya yung plano ng Diyos. Nagiging paraan para lalo siyang magtiwala sa Diyos. Nagiging paraan para makita niya na hindi niya kayang mabuhay kung wala ang Diyos. Pagdating naman sa karangyaan, kayamanan, yung taong nasa mundo ay nagiging mayabang at nakikita niya kaya siya mayaman dahil doon sa kanyang kakayahan, dahil sa kanyang galing kumpara sa iba. Pero doon sa isang taong may pagkakilala sa Diyos, nakikita niya yung kayamanan ay parang isang oportunidad, pagkakataon, opportunity para maging good steward siya sa harapan ng Panginoon. Kaya't nagiging pagpapala siya sa iba. Kaya't nagiging modelo siya na isang businessman o isang taong pinagkatiwalaan ng kayamanan. Yung isang tao na nasa mundo, kapag ito'y yung inaway, ito'y magwawala at awayin ka rin, yung taong nasa Panginoon, dahil sa salita ng Diyos, kahit alam niyang dapat siyang gumanti, kadalasan kinakalimutan niya yung kanyang sarili at siyang gumagawa ng paraan para sa pagkakaisa. Kaya malaking pagkakaiba. Kapag ina-apply na natin yung salita ng Diyos, babaguhin ng Diyos yung buhay natin. Mga kapatid, anong bagay pa yung nag-struggle tayo? Anong bagay pa tayo nahihirapan? Anong bagay pa tayo na parang nararamdaman natin yung kabigatan? Mga kapatid, yung salita ng Diyos ang magpapagaan sa iyo. Pag maintindihan mo yung mga pangako ng Diyos, anumang kahirapang darating, tumayo ka sa salita ng Diyos, gagalaw ang buhay mo ng ayon sa salita at pangako ng Diyos. At dahil sa ganun, magita mo, hindi ka maapektuhan ng anumang kahirapan, bagkus gagamitin mo yun na basihan paano hanapin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Maging sa kasalanan, makita natin hindi ito nagiging kasiyahan at laruan. Hindi ito'y nagiging isang paraan para tayo lumago at lalong kumapit sa ating Panginoon. No? At maging sa lahat ng sirkumstansya na ating nararanasan dahil sa salita ng Diyos, gagawin kanyang kakaiba. Nung naglindol, nung nagkaroon ng
ng mga bagyo, kahirapan, ibang-iba ang pananaw ng taong nagtitiwala sa Diyos sa mga taong wala sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ang Macedonian Church, nakita yung kalamangan nila sa ibang mga iglesia, kumpara sa Efeso, kumpara sa Corinto, kumpara sa iba't ibang iglesia na sinimulan ni Pablo. Naging kakaiba ang Macedonian Church, ang Thessalonian Church. Bakit? Kasi ito ay tumayo, gumalaw, kumilos sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kinalimutan nila yung dati nilang buhay at nabuhay sila ayon sa salita ng Diyos. At yan yung pangarap din natin sa kawan ng Panginoon, na bawat isa na nakipagtipanan sa Panginoon ay isuko yung kanyang buhay doon sa tipanan na gusto ng Diyos. Ang takot natin, baka hindi natin kaya. Hindi po mga kapatid, ang salita ng Diyos na nagsasabi na binigyan na tayo ng kapangyarihan ng Banal Espiritu, kapangyarihan ng Panginoong Yesus para makaabot tayo sa tipan ng gusto ng Diyos. Kung hindi namatay si Jesus, hindi natin kaya. Kung hindi dumating ang Banal Espiritu, hindi natin magagawa. Pero dahil ginawa na ng Diyos yung bagay na hindi natin magagawa, dahil sa salita ng Diyos, pangawa ka natin maging karapat-dapat sa Diyos. Papangawa ka natin na kapakapaglingkod sa Diyos para sa iba. Ang Thessalonian Church naging kamay, naging paa ng Diyos, naging puso ng Diyos dahil kapag tayo nila sa salita ng Diyos. Sila yung ginamit ng Diyos sa iba't ibang paraan, sa ibang lugar. Sa ngayon, iba-iba ang iglesia, iba-iba ang filosofiya, ibang-iba ang paniniwala ng mundong ito. Pero nawa, lahat tayo ay nakapundasyon sa salita ng Diyos. Hindi lang ito dapat pakinggan, ito yung nararapat din na isa puso at isa buhay. At nararapat din gawin ng ating kamay, pagbitin ng ating bibig, at ito'y ating maipamuhay para sa paglilingkod sa Panginoon. Ang pagsalita ng Diyos na siyang isinilang sa puso natin ay magiging kapangyarihan ng gawa ng pagbabago, gawa ng pagkaligtas ng maraming tao. Mga kapatid, pagpalain ka ng Panginoon. Huwag tayong tumigil sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag tayong tumigil sa pagkapit sa ating dakilang pastor sapagkat nasa Kanya ang katagumpayan bawat sa atin. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat sa iyo sapagkat ang salita mo ay hindi isang laro, isang biro, hindi isang buhay na may kapangyarihan, buhay na puno ng kaparaanan, paanong mamuhay ng tama, paanong gumalaw ng tama sa mundong aming ginagalawan. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang naglagay ng kapangyarihan sa aming isip, sa aming puso, upang ito'y aming maisagawa. Dalangin po namin na ayaw mo sa aming buhay, palayain mo kami sa maraming pagkakataon ng aming kahirapan, palayain mo kami sa lahat ng pagkakataon ng aming pagkukulang. Kaya mo, Panginoon, ang salita ng Diyos ang patuloy na tumanim sa aming puso upang yung aming buhay ay maging ganap mula sa pagbabago noon, pagbabago ngayon, at pagbabago sa darating na panahon. Panginoon, sa iyo po namin dinadalangin ang bawat anak mo na nakarinig ng iyong salita. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging makapangyarihan ng salita mo sa buhay namin. Hindi lang ito isang katuruan na dapat tandaan, hindi katuruan na dapat ipamuhay para sa amin, maging sa aming pamilya. Salamat, pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen.